Babayaran ba ako para dito? Expiration date, itong ID natin. Ba yung mga IDs na ina-accept ni PSA? Para kailangan ba talagang magpa-register? Paano nga kapag wala ka naman talagang primary ID? Kasi yun naman talaga ang problema ng karamihan. So yun guys, tapos na kami. Sobrang bilis lang. Actually wala pang 30 minutes, tapos na kami. Kasi nga, meron kaming schedule, nagpa-schedule kami. Kasi kung hindi kayo nagpa-schedule, mas mahaba yung, or mas matagal yung paghihintay mo. Kaya, much better kung nakapag-schedule. Hi mga ate and kuya! Teens here from the Vegetarian. And alam niyo na, based sa ating title ay i-share ko sa inyo yung experience ko sa pagkuha ng National ID. Actually, sobrang bilis lang. Parang wala pa atang 30 minutes. Tapos na kami. Kasi nga nagpa-register kami online at naiwasan namin yung mahabang pila. Napaka-importante na meron tayong ID. Yes, alam na alam nyo yan. Kasi kahit sa ang mga transaction sa hanapan ka talaga ng ID. This is our chance na magkaroon tayo ng legit ID, which is the national ID. So, kumuha na kayo o kasi hindi naman sila mahigpit sa mga ID. Although ako, ang pinresent kong ID is yung mga primary ID, which is yung passport, or kapag meron kang primary ID is okay na yun kasi isa lang naman yung hahanapin nila. Paano nga kapag wala ka naman talagang primary ID? Kasi yun naman talaga ang problema ng karamihan. Huwag kayong mag-alala kasi nasabi ko nga, sobrang dali lang ng mga requirements nila. Meron silang mga supporting documents like mga barangay ID, which is nakukuha lang naman natin sa barangay. Mga student ID, pwede din. Voters ID, o kaya naman yung mga company IDs nyo. I-discuss ko na lang mamaya lahat ng mga complete IDs na pwede nyong isubmit at ipakita doon sa PSA Center na malapit sa inyo. Kailangan ba talagang magpa-register? Actually, lahat ng mga PSA Centers ay allowed naman nila yung walk-in. Pero kasi ang iniwasan natin sa walk-in ay yung mahabang pila. Katulad na lang na nadatnan ko kanina. So, separate kasi yung mga nagpa-register online at sa mga walk-in lang. Siyempre, kapag walk-in, asahan natin yung mahabang pila. So for me, mas okay talaga na magpa-register kayo sa online kasi parang may VIP treatment kayo kasi nga pagpunta nyo doon sa center ay ipapakita nyo lang yung appointment nyo and sobrang bilis na lang ng process nila. So try na natin mag-register. So first, punta muna tayo sa register.philsys.gov.ph. So, dito lang kayo pupunta kasi ito yung pinaka-legit website nila. Huwag na kayo pumunta kung saan-saan. Baka maligaw lang kayo. Next is to proceed. And dito nire-require tayo ng Philippine cellphone number natin. Or kung wala naman, pwede naman yung mga email addresses natin. So, lagay ko na lang yung number ko. I am not a robot. Check. And then, send OTP. So, ito-text tayo ni Philsys dyan sa ating mga cellphone number at dito natin ilalagay. So, I agree. Dito nire-require tayo ng ating mga information. So, fill upan lang natin lahat yan. So, first name, yung pangalan nyo, middle name, and last name. So, dito sa suffix, kung wala naman kayong junior, senior, or the third, or the second, leave it blank na lang. So, by the way guys, since nakapag-register na nga ako, i-register ko na lang yung father ko since nakapag-register na nga ako. So, baka madoble. So, ito yung sinasample natin ngayon. So, Filipino, marital status, married, Philippines, tapos. So, ilagay natin dyan yung address kung saan tayo nakatira kasi kailangan din. So,
i-fill upan lang natin lahat yan. So, ang hindi nyo pwedeng ma-miss dito ay yung email address at yung phone number kasi dyan sila magte-text or dyan sila mag-i-email mga appointment slip natin o yung QR codes para dun sa appointment natin. So, dito sa next page ay i-review lang natin kung tama ba yung mga in-input natin. Kung mali naman ay meron naman ditong edit section. So, once na-check natin lahat, I have duly reviewed the entries. And then, click continue. So, next step natin ay magre-recommend si PSA ng malapit na PSA centers sa atin. So, ikaw pa din naman yung pipili kung ano yung gusto mo, kung saan yung gusto mo na malapit sa inyo. So, in my case, meron 3 recommended centers si PSA. So, pipili na lang ako dyan kung saan yung gusto ko. Then, kapag nakapili na kayo ng gusto nyong place, ay choose schedule na tayo. So, katulad nito, mag-error, wala nang slots para doon sa lugar na yon. So, pipili tayo ng lugar na meron. So, nangyayari yan, so tayo na lang yung mag-adjust. So, after nyan, pipili na tayo ng date na open para doon sa ating lugar, which is this one, ito yung napili kong date. To confirm lang natin yan, and maghihintay lang tayo sa email or dun sa ating cellphone number ng ating confirmation at nung ating booking reference number. So, ito yung sample ng screenshot na ipapakita nyo pagdating nyo dun sa PSA centers. Okay lang naman na kahit screenshot, okay lang naman sa kanila yon or pwede nyo i-print, depende sa inyo, pero yung screenshot, pwede na yon. Ano nga ba yung mga IDs na ina-accept ni PSA para sa ating PhilSys National ID? Nandiyan na yung mga primary IDs, kahit isa lang dyan, pwede na yon. Nandiyan yung PSA Certificate of Live Birth. So, siguro naman lahat tayo merong birth certificate. So, dapat issued by PSA na. So, kung wala pa, pwede na kayong magpa-request through online. So, kapag PSA birth certificate lang yung i-represent nyo, samahan nyo na din ng government ID na merong picture and with signature. So, pwedeng-pwede rin syempre yung ating mga passport. Meron kayong GSIS or SSS or UMIT card, pwede na yon, isa lang. And pwedeng-pwede din ang driver's license, student ka man or non-professional, professional, pwedeng-pwede na yan. So, paano nga kapag wala ka ng mga ito? So, meron pang mga secondary documents na ipinesend si PSA na pwede nyo submit. So, ayun na nga yung mga PSA certificate natin, mga PRC ID, Seaman's Book, OWA ID, Senior Citizen ID, 4Ps ID, NBI clearance, police clearance, solo parents ID, PWID, voters ID, postal ID, PNID, PhilHealth ID. Kung wala pa rin kayo sa alin sa mga to, meron pa rin silang secondary ID as long as yung picture nyo, may signature, may full name nyo, merong permanent address at yung birthday nyo. So, pwedeng-pwede itong mga to. So, kung ang tanging pag-asa nyo na lang ay barangay ID or barangay certificate, madaling-madali lang yan. Pumunta lang tayo syempre sa ating barangay at sabihin nyo, nyo ng certification kasi para yon sa PhilSys ID. So, alam nyo nila yan. Dapat may picture nyo, may signature nyo, may full name nyo, and of course, yung birthday nyo. So, yun yung mga mahalagang details na wag niyong kalimutan kapag magpapagawa kayo ng barangay certificate or barangay ID. Meron bang expiration date itong ID natin? Wala siyang expiration date. Babayaran ba ako para dito? So, wala po siyang bayad, libre siya, at i-deliver na lang sa inyo. Wala kayong babayaran kahit na piso. So, ito yung PhilSys transaction slip na ibinigay nila after namin magpa-register. Ipapakita nyo kapag na-deliver na yung ID nyo. Ang sabi nila, 2 to 3 months, darating na daw yung ID. And again, wala kayong babayaran. So, ngayon, ang tinakdang panahon kung saan pupunta na kami sa PhilSys Center, kung saan kami nakaschedule. Pupunta kami ngayon doon at check natin yung processing nila. So,
So, pagdating mo dito sa center, ay bibigyan ka nila ng form na kailangan ma-fill upan. So, next step ay yung pag-picture. So guys, bawal yung naka-sleeveless and dapat may dala kang jacket. Mabuti na lang may dala akong jacket and bawal ang dapat walang lipstick. Tanggalin nyo din yung mga hikaw nyo and yung kwintas. Bawal din yan. So, ito yung mga naka-schedule. Tapos, doon yung walk-ins. So that would be all. Thank you for watching. Bye!